Good morning everyone. Ayan, so welcome po sa gawain ng Panginoon. At muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo po lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. O Father in heaven, we praise your holy name, O God. In the name of Jesus Christ, we come before your throne of grace. We come boldly, Lord God. We come near and we draw near to you, Panginoon. Hallelujah. Through the Spirit, Lord God, through your Holy Spirit. Hallelujah. In the name of Jesus. Lord, sa umagang ito, patuloy po kami nagpapakumbaba, O Diyos. Binababa po namin ang aming mga sarili sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah, Lord. At sa umagang ito, Lord God, kung may nakikita ka mang anumang dahilan o magiging dahilan upang hindi po namin ma-absorb ang mga katuruan sa umagang ito. Kung ito ay kasalanan, kung ito ay distractions, Lord God, kami ay iyong patawarin, Panginoon. Alisin mo sa aming kaisipan o sa aming puso lahat ng magdidistract sa amin, Panginoon. Lahat ng hahadlang sa puso namin, Panginoon, at sa isip namin, Lord God, upang hindi mahayag sa amin ang katotohanan mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, remove even the unbelief, Lord, in our hearts. Even our doubts, Lord God, in the name of Jesus Christ. At hindi ako yung maririnig, Panginoon. Ikaw, O Panginoon, ang maghahayag ng katotohanan mo, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga kaisipan, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Tusukin mo ang aming puso. Mag-penetrate ang salita mo hanggang sa aming kaluluwa at sa aming espiritu, Panginoon. At magsimula ito, Panginoon, ng kagutuman at kauhawan sa iyong salita, sa iyong presensya, Panginoon. At kami, Panginoon, ay ma-move, Lord God, upang magseryoso na maglingkod sa iyo, Panginoon. Na ang maririnig po namin, Lord God, ay hindi lamang salita ng tao, kundi salita mismo ng Diyos na nagmumula sa langit, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Binibigyan po namin ng pinakamataas na paggalang ang salita mo sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na masamba ka namin sa pamamagitan po ng aming pakikinig. At dalangin po namin, bigyan mo po kami ng pangunawa, pagkaintindi sa iyong mga salita. Mapapurihan ka, O Diyos, ng lahat ng iyong nilikha. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So for the purpose of our study, may I request po, kung meron kayong Bible, notebook at ballpen, pakilabas po para sabayan niyo po ako sa ating pag-aaral. Kung meron naman po kayong cellphone, paki-silent po ang cellphone, paki-off ang notifications para walang disturbo, at mag-take notes po kayo. Amen? So, keep conversations to your seatmate at a minimum. No? Tingnan mo yung katabi mo. Titigan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, wag mo muna akong kausapin, ha? Wag mo muna akong kukulitin. Amen? Tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. For this month of January, the Lord has given me an instruction to talk about our identity. Amen? And during the first Sunday, ay diniscuss po ng aking asawa, Pastora Amy, ang tungkol sa pagiging disciple. Amen? And last Sunday, what have we talked about? Ano po yung diniscuss natin last Sunday? Citizens of the Kingdom of God. So last week, pinag-aralan po natin, natutunan po natin kung ano yung identity natin bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? At bilang mamamayan kabilang sa mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, meron tayong tatlong benepisyo. Amen po ba? So kung baga, bilang mamamayan ng Pilipinas, ano yung benepisyo mo bilang mamamayan? Bilang Pilipino, ano yung benepisyo mo? Diba? Meron kang rights dito sa Pilipinas. At bilang mamamayan naman ng langit, meron kang ring rights, meron kang benepisyo. Ano po yung benepisyo? Yung presence ng Diyos, yung mukha niya. Pangalawa, yung salita niya o yung batas. Pangatlo, yung pangakong lupa o yung promised land. Amen? Yun ang benepisyo ng mamamayan
ng Diyos. At ang mamamayan ng Diyos, kabilang na po siya sa pamilya ng Diyos. Amen? Titigan mo yung katabi mo, anak ka na ng Diyos. Ha? Hallelujah. Okay? Binasa po natin yun, di ba, sa 1 John. Ang anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Ngayon pong umagang ito, pag-uusapan naman po natin yung isa po sa mahalaga din nating matutunan. Okay? Ano pa ba yung identity natin bukod sa tayo ay disciple, bukod sa tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos? Ang isa pa pong dapat nating maunawaan at matutunan na ating personalidad o ang ating identity is we are a royal priesthood. Amen? You are a royal priesthood. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw ay isang saserdote. Ano ba yung saserdote? Ang saserdote po ay isang malalim na Tagalog na ang ibig sabihin ay pare. Pare. So tayo ay mga pare. Amen? Ikaw at ako, tayo po ay mga pare. Hello? Ayon po sa salita ng Diyos, 1 Peter chapter 2 in verse 9, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa church. At kinakausap niya po yung buong church, hindi lang yung leader ng church. Ang sabi niya sa buong church, you are a chosen generation. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Pinili ka. Okay? Para ano? A royal priesthood. Ano yung royal? Ano yung royal sa Tagalog? Ano po? Maharlika? Wow. No? Isang maharlikang pagkasaserdote. Amen po ba? Maharlikang pagkasaserdote. A holy nation. Siyempre, ang pare dapat holy siya. Amen? His own special people. Titigan mo ng maigi yung katabi mo. Titigan mo ng maigi. Sabihin mo, special ka. Oh? Mukha kang special. Hindi special ka talaga sa paningin ng Diyos. Amen? Hindi special Anyways, mahal sila ng Diyos. Bakit ka pinili bilang maging pare o saserdote ng Diyos? Sabi diyan, that you may proclaim the praises of Him. Para daw iproklama mo, ipagsigawan mo ang kaluwalhatian, kagitingan niya na na tumawag sa iyo mula sa kadiliman papunta sa kagilagilalas at kamanghamanghang kaliwanagan. Amen. Para mabuhay ka na sa liwanag at na mabuhay sa kadiliman. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, o hindi ka na nabubuhay sa kadiliman. Amen? Hallelujah. So, pag-usapan po natin, why is identity important? Bakit po mahalaga na kilala mo ang sarili mo? In this day and age, sa panahon po natin ngayon, marami po yung mayroong identity crisis. Tama ba? Yung iba hindi nila alam kung lalaki sila, kung babae sila. Yung iba akala nila aso sila. Yung iba akala ahas sila. Yung iba akala nila pusa sila. Nakikita nyo po ba yon? Yung iba alam nyo po ba? Dahil hindi nila alam yung identity nila, ang pinapakasalan nila manika. Pinapakasalan nila puno. Diba? Merong problema sa identity ang generation ngayon. That is why ang salita po ng Diyos will has the power to restore the real identity of His children. Yung kanyang nilikha. Kasi po, ang dyablo, nilito yung creation, nilito si Adan saka si Eva. Kaya nalito sila yung identity nila nawala sa kanila bilang bilang mga anak ng Diyos. Nalito sila. Kaya sila nagsisihan Siya kasi.
Pero pag alam mo yung identity mo, alam mo yung tatayuan mo, alam mo yung lalakaran mo, hindi mo na kailangang sisihin ng ibang tao kung ano ka. Kasi alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos eh. Hindi mo kailangang hanapin sa ibang tao kung sino ka kasi alam mo yung identity mo sa Lord, sa Panginoon. Amen? Hindi ka magkakaroon ng kalituhan pag alam mo yung identity mo kay Lord. Amen po ba? So kailangan kilala mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo alam yung identity mo, hindi mo kilala sarili mo, mababaliw ka. Magiging sintu-sintu ka. 'Di ba? Tama ba? Okay. Bago ako pumunta doon sa topic ko, I will give you just this verse in Romans chapter 1. Pwede po sa Tagalog, poging-poging Pastor Dave. In Romans chapter 1, sa verse 28, verse 32, sabi diyan, dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos. Tingnan niyo po ha, para makilala mo kung sino ka, dapat kilala mo muna si Lord. Tama? Para makilala mo kung sino ka, kailangan muna kilala mo si Lord. Amen? Tingnan niyo yung mga taong ayaw kilalanin si Lord. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan niya ng Diyos sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Paano mo ba makikilala Diyos? Dapat malapit ka sa Diyos. Amen? Dapat lumapit ka sa Diyos. Amen? Hindi mo makikilala Diyos kapag nabubuhay ka sa kasalanan. Amen po ba? Sabi diyan, pag hindi mo kinilala ang Diyos, hindi ka lumapit sa Diyos, hindi ka nagsisi sa kasalanan mo, sabi diyan, hahayaan ka niya sa kaisipan mo na hindi makapili ng tama. Kita niyo yun? Pag hindi mo alam ang identity mo, hindi ka makapili ng tama. You will make wrong choices every time. Naunawaan po? Kaya, ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Kita niyo? Next verse. O yan, no? Naging alipin. Kita niyo yun? Ano yung topic natin last time? Inalis muna tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Yung mga ayaw kilalanin ng Diyos, nananatili silang alipin. Amen? Naging alipin ng ano? Lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, masasamang hangarin, sila'y maiinggitin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ha? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yan, ha? Sila'y mamamatay tao. Hello? Mapanggulo. Ayan, mahilig manggulo dyan ha. Pagka nagpipreach si pastor, kakausapin yung katabi. Mapanggulo. Mandaraya. Laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Ayan na, sila'y mga, lakasan nyo, sila'y mga, di ba? Lalabas na lang ng bahay eh. Uy, tapos papasok, ay alam mo, yung si ano, di ba? Hindi pala pagiging chismoso-chismosa, talagang kasalanan talaga yan eh. Ha? Sabi mo, tatigan mo yung katabi mo, hawakan mo sa balikat. Sabi mo sa kanya, magbago ka na. Bago ka na. Next verse. At mapanirang puri, napopuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Yan yung mataas noo, hindi malapad noo. Naghahanap sila ng magagawang masama at suwail sa mga magulang nila. Alam niyo, nagturo po kami nung Wednesday doon sa Queens Rock. Kasi nireview ko sa kanila yung 10 Commandments. So di sumagot sila. Sabi nung isa, igalang mo ang iyong ama't ina. Okay, bukod sa mga magulang ninyo, sino pa yung dapat ninyong igalang bilang ama at ina? Sabi ko sa kanila. Sino? Teacher, sabi nila. O malamang teacher, pero beyond the school.
Kasi second parent nila yung mga teacher di ba? Pero bukod sa kanila, sino pa yung mga kailangan nyo alam? Wala silang maisip. Sabi ko sa kanila, nakikita nyo yung guard sa labas? Magulang din yon. Igalang nyo din yon. Yung janitor, igalang nyo din yon. Naintindihan po ninyo? Basta lahat ng mas nakakatanda sa inyo, igalang ninyo. Ganun siya. Lahatin ninyo yung paggalang. Amen po ba? Yung pastor nyo. Amen? Yung leader nyo, life group leader nyo, huwag nyong isisin lang. Igalang nyo. Amen? Verse 31. O, tanyo, sila'y mga, hindi ako nagsabi niyan ha, mga traidor at walang awa. Verse 32. Sasabihin nyo, Pastor, di naman ako yan eh. Pero sabi diyan, alam nila utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga gumagawa ng mga kasalanang ito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito. At natutuwa pa sila na ginagawa rin ito ng iba. Naintindihan po ninyo? Pwedeng hindi nyo ginagawa, pero natutuwa kayo. Hindi naman siguro natutuwa, pero tinotolerate ninyo yung ibang gumagawa nun. Hindi nyo kinokorek. Naunawaan po? So kapag kinokorek, mahal ka nun. Amen? Amen. Konti lang yung sumagot, ayaw nilang makorek. Amen? Okay, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Bakit po mahalaga na malaman po natin ang ating identity? Because knowing your identity helps you understand who you are. Para maunawaan mo kung sino ka talaga at kung magiging ano ka, what you will be. When you know your identity, you will make good choices. Amen? Kung alam mo kung sino ka, you will make good choices. Choices according to and connected to your identity. And do what you were made to do. Because our identity is closely connected to our destiny. Naunawaan niyo po ba yon? Kapag malinaw sa inyo yung identity ninyo, magiging malinaw sa iyo yung destiny mo. Amen. Lalakaran mo na lang siya. So for this discussion, ang topic po natin is a royal priesthood. So, again, you are a royal priest of God. We are a royal priest of God. Tayong lahat. Amen? Ay mga maharlikang saserdote o maharlikang pari ng Diyos. Amen? In Revelation chapter 1, verse 5 hanggang verse 6, sabi rito, Jesus is the faithful witness, the first among those raised from the dead. He is the ruler of the kings of the earth. He is the one who loves us. Amen po ba? Amen po ba? He is the one who loves us. Who made us free from our sins. Pinalaya ka na niya sa kasalanan. Amen. Pinalaya niya tayo sa kasalanan. With the blood of His death. Dahil nabubo ang kanyang dugo. Amen? Kaya napatawad at lumaya tayo sa kasalanan. Anong sabi? Dahil namatay si Jesus, para sa atin, ang nangyari na, He made us to be a kingdom of priests. A kingdom of priests. Kaharian ng mga pare. Kasi po yung rendition sa New King James Version, kings and priests. Pero pag pinag-aralan nyo po yung original language niyan, kingdom of priests talaga yan. Kaharian ng mga saserdote. Kingdom of priests. So, si Lord, pinili ka niya. Sabi mo sa katayo, pinili ka niya. Sa kanyang kaharian. Para maging, hindi lang tagapagmana, inheritors of the promised land, but to also to be a priest. Amen? Who serve God. Amen? Amen po ba? Taas ang kamay ng mga lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, servant yon who serve God. Tayo dapat lahat yun, naglilingkod sa Diyos. Amen? May tatanungin ako sa inyo. May challenge ako sa inyo.
Okay. Sino po sa inyo naniniwala na kailangan mo magsimba para ikaw ay maligtas? Taas ang kamay. Hindi na lang. Ha? Kung naniniwala ka na kailangan mo magsimba para maligtas, sumigaw ka ng Amen. Okay. Kung ikaw ay naniniwala na kailangan mo manalangin o magdasal para maligtas ka, sumigaw ka ng Amen. Okay. Sino naniniwala sa inyo na kailangan mo magsimba para maligtas ka, sumigaw ka ng Amen? Aba, may nag-Amen. Hindi mo kailangan na magdasal, hindi mo kailangan pumunta ng church, hindi mo kailangan, sabi ko kanina, manalangin, gumawa ng mabuti para maligtas ka. Hello? Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa pananampalataya mo. Amen po ba? Hindi dahil sa ginagawa mo dito. Binigay niya na yun kahit hindi ka pa gumagawa ng mabuti. Romans chapter 5 verse 8. God demonstrates His love toward us in that while we were yet still sinners, Christ died for us. Namatay na si Jesus para sa ating lahat kahit di pa tayo nagsisisi ng kasalanan, kahit di ka pa naglilingkod sa Diyos. Amen? Natutunan ko yun nung prayer and fasting nung Friday. Diba? Hindi mo kailangan yon mga bagay na yun. Although that's important for your sanctification, for your maturity in Christ. Hindi mo kailangan magsimba, manalangin, mag-Bible para maligtas. Ligtas ka na. Ginagawa mo lang yung magpunta ng church, magbasa ng Bible, at mag-pray para mag-mature ka. Mag-mature ka. Mag-mature tayo. Amen? Amen? Lakas pa ng amen nyo kanina. Anyways, okay, balik po tayo doon sa ating pinag-uusapan. In Revelation chapter 5, verse 9 to 10, and they all sang a new song to the Lamb. You are worthy because you were killed. Sino yung Lamb? Sino yung kordero ng Diyos? Si Jesus. You were killed. And with the blood of your death, dugo na naman ng Panginoong Hesus. Are we thankful for the blood of Jesus? Nagpapasalamat po ba tayo sa dugo ni Kristo? Dahil kung wala pong dumanak na dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Hindi ka mapapatawad kung hindi dumanak yung dugo ni Kristo. So we must be thankful for the blood of Jesus Christ that was shed on Calvary for you and for me. Amen po ba? Nagpapasalamat po ba kayo kay Lord na ligtas kayo? Sa prayer po, dapat laging kasama yon. Lord, salamat. Namatay ka sa krus para sa kasalanan ko. Kahit di ako karapat dapat iligtas, niligtas mo ako. Kahit di ako karapat dapat ibigin, inibig mo ako. Diba? Dapat pinagpapasalamat natin yung salvation. Because you were killed and with the blood of your death, you bought people for God from every tribe, language, people, and nation. Binili ka ng dugo ni Jesus. Mula sa pagkaalipin kay Satanas para ano? You made them to be a kingdom of priests for our God. Malinaw na po ba sa inyo na kaya ka niligtas, kaya ka pinatawad sa iyong kasalanan, hindi lang para i-enjoy yung benepisyo na binigay sa iyo sa langit na kaligtasan. Amen po ba? Amen po ba? Meron kang function dito sa lupa. Hello? Lahat ng Kristiyanong tumanggap, lahat ng taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, meron silang function dito sa lupa habang sila'y nabubuhay, habang tayo'y nabubuhay, at yan ay pagiging saserdote. Okay? Ano po ba ang layunin ng isang royal priest? What is the purpose of being a priest? Number 1, o letter A, to proclaim God's praises and declare His goodness. Naalala niyo yung kinanta natin kanina, yung huling kanta? Ano yung kinanta kanina? Diba? We are declaring the goodness of God. Napakabuti mo. Diba? Aming Diyos, Ama, ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Amen? Napakabuti mo.
Di ka nagbabago. Amen? Di ba? You are declaring the goodness. You are declaring the praises of God. Amen? Pero mga kapatid, ang pag-declare mo ng praises sa Lord, dapat hindi lang sa loob ng simbahan. Hello? 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 Kasi po si Jesus, hindi siya pinako sa loob ng simbahan. Tama ba? Saan siya pinako? In a public place. He was humiliated in public. So, you should proclaim Him and declare Him in public. Hello? Dapat, pinoproklama mo yung kabutihan ng Diyos in public. Paano ko gagawin yung pastor? Mag-worship ba ako sa loob ng jeepney? Kakanta ba ako doon sa loob ng jeep? Mga kapatid, tayo'y tumayo. Patatayon mo yung mga tao sa jeep, no? Tayo'y tumayo, tayo'y magpuri sa Panginoon. Ha? Diba? O kaya, sasakay ka ng bus. Halimbawa, biyaheng PTEX. Mga kapatid, inaanyayahan ko, tayo'y magpuri sa Panginoon dahil inutusan tayo ng Diyos na magpuri sa Kanya. Ganun ba yung gagawin mo? Pwede mong gawin yun, pero, alam nyo, pinaka-epektibo, pinaka-simpleng na gawin natin bilang Kristiyano para i-declare yung praises ng Diyos sa buhay natin. Paano mo gagawin yon? Alam niyo po ba kung paano? Yung buhay mo lang. Kahit hindi ka magsabi ng Bible verse, yung buhay mo lang. Pinoproklama na si Jesus yung Panginoon mo. Yung choices mo, pinoproclaim na yung goodness ni Lord sa buhay mo. Eh kung reklamador ka, hello? Naunawaan po? Yung buhay pa lang natin. Yung bunga sa buhay natin. Letter B. Malinaw po ba? Malinaw yung letter A? To proclaim God's praises and declare His goodness. Amen. Amen. So letter B, to live a life bilang isang pare. To live a life dedicated to prayer and to intercede for others, standing in the gap for the world. Okay, paano ko gagawin yan? Live a life dedicated to prayer. Taas ang kamay ng nananalangin. 5 lang? Paano yung prayer nyo? Lord, salamat po. In Jesus' name, Amen. Alam niyo po ba kung gaano katagal nanalangin si Daniel sa Book of Daniel? Para sa tao? Alam niyo po ba? Ilang araw nanalangin si Daniel? 21 days. Tuloy-tuloy. 5 minutes, nahiinip ka na. Amen? Ang sabi po dyan, to live a life dedicated to prayer. Sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5, di ba? Pray without ceasing. Huwag kang huminto sa pananalangin. Amen? Sabi dyan, to intercede for others. Ano po yung intercession, yung standing in the gap? Pareho lang naman ibig sabihin nun. Mamagitan para sa ibang tao. Naunawaan po? Mamagitan. Diba? Ano ibig sabihin ng mamagitan? Parang may tagapamagitan. Gumigitna ka. Tama po ba? Kasi merong siwang, merong awang. Yung ibang mga tao sa kanilang relasyon sa Diyos. Amen? At ikaw na may relasyon sa Diyos, ikaw yung mamamagitan para mapalapit yung mga tao palapit sa Diyos at yung Diyos palapit sa tao. Ipagpe-pray nyo natin sila. Hello? Hello? Kasi pag hindi natin sila ipinag-pray, hindi kikilos ang kamay ng Diyos para maligtas sila. Naunawaan po? Naalala niyo yung storya ni Abraham tsaka ni Lot? Si Lot po nasa Sodom at Gomorrah. Makasalang bayan. Nandoon yung pamilya ni Lot. At sinabihan ng Diyos si Abraham na wawasakin na niya ang Sodom at Gomorrah. Pinaalam ng Diyos yun kay Abraham. Amen? Naalala ni Abraham, teka Lord, nandoon yung pamangkin ko. Sabi ni Abraham kay Lord, Lord, pag meron bang
50 katao na matuwid dun sa lugar na yon, wawasakin mo pa rin ba yon? Nag-intercede na siya, di ba? Namamagitan siya. Sabi ni Lord, sa 50 matuwid na tao, hindi ko itutuloy yung pagwasak sa Sodom at Gomorrah. Lord, makipag-bargain ako sa iyo. Ay, paano kung 20 na righteous lang? Okay, isang syudad yun, ha? Isang syudad yung Sodom at Gomorrah, napakaraming tao. Sabi niya, sa 20 kataong matuwid, wawasakin mo pa rin ba yung Sodom at Gomorrah? Kung mayroong matuwid na tao doon sa Sodom at Gomorrah, sabi ni Lord sa kanya, sa 20 katao na matuwid, alang-alang sa 20 na yon, hindi ko wawasakin ang Sodom at Gomorrah. Sabi ni Abraham, Lord, pagpasensya mo na, last na talaga to, Lord. Pag merong 10, Lord, kahit 10 lang, sa halimbawa na lang, milyon-milyong tao ay nandoon doon. Kung merong 10 matuwid doon sa Sodom at Gomorrah, wawasakin mo pa rin ba, Lord? Sabi ni Lord sa kanya, sige, alang-alang doon sa 10 matuwid doon, sa loob ng Sodom at Gomorrah, hindi ko wawasakin yung Sodom at Gomorrah. Kita niyo yun? Lahat ng kasama, puro mga baliko ang isip, puro mga makasalanan, pero dahil sa 10 matuwid, sabi ni Lord, sige, hindi ko wawasakin ng Sodom at Gomorrah. Napakabait ni Lord, ano? Kaya lang, hindi umabot ng 10 yung matuwid doon eh. Sino ba yung matuwid doon sa loob? Si Lot lang. Yung asawa niya, lumingon. Amen po ba? So, nangyari, tinuloy ni Lord yung pagwasak. Pero siguro kung tinuloy ni Abraham yung prayer niya, Lord, kung isa na lang, Lord, wawasakin mo pa rin ba? Ano kaya sasagot ni Lord? No? Ano kaya sasagot ni Lord kung isa lang? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo? Yes or no? Yes or no? Yes. Kasi sobrang buti ni Lord eh. Ganun siya kabuti. Amen po ba? Amen? Kaya hindi pa winawasak ni Lord yung mundo eh, kahit napakasama na, titigan mo yung katabi mo. Dahil sa'yo. Nandito ka pa kasi. Amen? Nandito ka pa kasi. Okay. Ang sabi rito sa Mark chapter 11, in verse 17, Then Jesus taught, saying to them, Is it not written? Hindi ba nakasulat? My house shall be called a house of prayer for all nations. Ang tahanan daw ng Diyos ay dapat isang bahay panalanginan. Amen po ba? My house should be a house of prayer. Nung isang araw, nag-uusap kami mag-asawa. Pagkatapos natin mag-pray. Tama ba yun? Nag-pray kami ng umaga. Tapos, habang nag-pray kami, merong ni-reveal sa kanya Lord. Tama ba? Okay, tama yung kwento ko. Ha? O vision. Ayun. Ano yung sabi mo? House of ano? Ayan. May pinakita daw na vision sa kanya ni Lord. Si Lord, sabi doon sa vision, House of Ramen. Tapos tinanong siya ni Lord, no? Ano makikita mo doon sa loob ng House of Ramen? Kayo, tanongin ko kayo, ano makikita niyo doon sa House of Ramen? Ha? Hindi ba ano? Hindi ba burger? Ano makikita sa House of Ramen? Hindi ramen. Amen? So, nireveal sa kanya ni Lord na yung house of prayer, my house should be called a house of prayer. Ano dapat yung meron sa house of prayer? Ano dapat ang nandoon sa house of prayer? Hey! Ano dapat ang meron sa house of prayer? Mga nananalangin. Tanong ko sa inyo, sa church lang ba dapat yon? Okay. Sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Okay, hawakan mo yung balikat ng katabi mo. Ikaw ay templo ng Diyos. Nananahan sa'yo ang Espiritu ng Diyos. So ang tawag sa'yo, tahanan ng Diyos. Ano dapat ang gagawin mo bilang tahanan ng Diyos? Hello? Sabi ni Lord kanina, my house should be called the house of prayer. Tanungin mo yung katabi mo, nananalangin ka ba? Nananalangin ba tayo? Nananalangin ba tayo? My house should be called the house of prayer.
Amen? We should always pray without ceasing. Amen? O tanong ko ulit sa inyo, dapat ba sa church lang nanalangin? Saan pa dapat tayo nanalangin? Sa bahay. Hello? Dapat sa bahay nananalangin din tayo. Mga magulang, dapat nananalangin tayo para sa mga anak natin. Amen? Amen? Dapat nakikita nila na nananalangin tayo. Amen? Dapat na-witness nila na buhay sa atin yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, my house should be called the house of prayer. Dapat yung bahay natin, punong-puno ng panalangin. Sa umaga pa lang pagkagising, dapat tayo mag-asawa na nanalangin na. Dapat nakikita ng anak natin na nanalangin tayong dalawa. Because this house should be a house of prayer. Amen. Dapat, tawag dito? Pagpasyahan po natin. Lalong-lalo na yung mga tatay at yung mga magiging tatay. Dapat meron tayong strong will to lead our family in prayer. Amen po ba? Amen? Palakpakan natin si Lord. Yung palakpak naman sa Panginoon. Ezekiel chapter 22, in verse 30. I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the sake of the land. Humanap daw siya ng tao among the people of Israel, sabi ng Diyos, natatayo at gagawa ng pader. Para saan? Para sa depensa ng Israel. Kasi nawawasak po yung mga Israel during that time because of their sins. And God was looking for a man to intercede, to stand in the gap. Ano yun? Para mamagitan between Israel who is sinning and between God who is preparing to launch His wrath to Israel. Amen? Amen po ba? Huwag na tayo lumayo. Dito na lang sa Pilipinas. Kapag po ang isang bayan o ang isang bansa ay nabubuhay na yung kanyang mga mamamayan sa kasalanan, alam niyo po ba, nagbabadya ang hatol ng Diyos sa bayan na yon. Naunawaan po ninyo? And dito sa Pilipinas, unti-unti na po tayong lumalayo sa kultura natin bilang mga Pilipino. Naunawaan po? Nahawa na tayo ng mga sari-saring kultura mula sa Korea, sa Amerika, sa Europe at kung saan-saan pa. Di ba? Ano po yung mga kultura na yun? Pwede na mag-live-in. Samantalang nung unang panahon pa ng Hapon. Di ba? Tinatago yung mga babae pag may Hapon. Ngayon, pag may Hapon, labas ka, ining. Naunawahan ninyo? Binubugaw na ng sariling magulang yung anak niya. Kasi may pera yung Hapon. May pera si Afam. Kaya yung mga babae sa Pilipinas naghahanap ng Afam. Po, gwapo naman si Jordan. 'Di ba? Poging-poging Pilipino, 'di ba? Yan ang iba ang lahing Pilipino, 'di ba, no Jordan? Tingnan niyo na lang si Dave, ha? O tingnan si JL, Ayan, JL ka nga. Amen? Mayroong mga kultura dito sa Pilipinas na lumalayo na po sa magbibigay kaluguran sa Diyos. Tingnan nyo. Pilit na ipinapasa yung Soji Bill. Diba? Tapos meron po ngayon na ikinakasa sinulong na batas. Proclamation para i-allow ang comprehensive sexuality education sa loob ng mga paaralan. From kinder hanggang high school. Biro mo, kinder, tuturuan mo ng sexuality. Hello? Tatanggalin
mo yung karapatan ng mga bata to keep their innocence in the guise of teenage pregnancy prevention. Tuturuan mo sila ng topic of sex sa murang edad, 4 years old. Nakita po ninyo yun? Hello? Amen? So our land, even our laws in the land, yung mga ipinapasa pong mga batas, ay nakakapagparumi sa ating bayan, sa ating bansa. At kapag nagpatuloy po iyon, mga kapatid, ano mangyayari sa bansa natin? Judgment. Hatol ng Diyos. Hatulan tayo ng Diyos. Pag wala tayong ginawa bilang mga anak ng Diyos, mga saserdote, mamagitan para sa mga tao at sa Diyos, matutuloy yung hatol ng Diyos sa bayan po natin. Kaya mahalaga na nanalangin tayo para sa bansa natin. Mahalaga na nananalangin ka, hindi lang para sa kapakanan mo, kundi para sa kapakanan ng bansa mo. Kasi dito ka nakatira eh. Amen? Pinapanalangin mo ba yung bansa mo? Alam niyo po, nung Friday, during the prayer and fasting for the talagang iyakan kami sa sahig. Dahil dito sa bansa natin, meron talagang burden dapat ang mga Kristiyano para ipanalangin ang bansa po natin. Kasi puro tayo, Lord, pwede po ba gawin nyo naman to sa akin? Lord, pwede ba ako humiling sa'yo? Nalimutan mo nang ipag-pray yung kapakanan ng ibang tao. Masyado na tayong mga naging makasarili. Naunawaan po? We should be praying in behalf of this land. Katulad din ni Daniel, nag-pray din po siya in behalf of all Israel. Di ba? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Dapat lahat tayo bilang mga bayan ng Diyos. If my people, kung ang bayan ko na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba. Amen? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves. Tatanggalin na yung yabang, luluhod, magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Yung totoong pagpapakumbaba sa Diyos. Will humble themselves and pray and seek my face. Turn from their wicked ways. Sino po yan? God's people. Tatalikod sa kasalanan. But first, ano yung step? Humility. Kasi hindi po ma-expose sa'yo yung kasalanan mo unless na maging honest ka sa Diyos. Amen po ba? Hindi mo i-expose sa Diyos yung kasalanan mo kung may pride ka. Wala akong kasalanan, Lord. Mas may kasalanan siya. Nakita po ninyo? If my people will humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will hear their prayers. At dahil lalalangin yung mga mamamayan ng Diyos, anong gagawin ng Diyos? I will heal their land. Amen? Pagagalingin ko ang kanilang bansa. Are you believing this for our nation? Naniniwala po ba kayo dito para sa ating bansa na pagagalingin ng Diyos ang ating bansa? Amen? Amen? Alam nyo, nung 1980s, we are food independent. Hindi tayo import ng bigas, tayo nag-export ng bigas. Amen? Yung Singapore, yung Vietnam, dito sila nag-aaral paano natin napapatubo yung ating mga palay ng malulusog. Pero ngayon, tayo na nag-import mula sa kanila, sila yung nag-aaral dito. Amen? So, kailangan po nating manalangin. Kailangan nating mamagitan. Ibalik ni Lord yung ganong estado ng Pilipinas. Amen? Nabaguhin yung mga namumuno sa bansa natin, maging Kristiyano sila.
Huwag magpasa ng batas na against sa salita ng Diyos. Kasi ipapahamak ng mga batas na yon ng ating lupa. Ipapahamak ng mga batas na yon yung future generations. Tayong lahat mapapahamak. Amen? So kailangan nating manalangin. Sabi mo sa katabi mo, kailangan nating manalangin. Yung pananalangin po dapat seryoso. Amen? Amen? Oh, akbayan mo yung katabi mo. Akbayan mo. Akbayan mo po. Sabi mo sa kanya, sama na tayo ng prayer meeting. Ang prayer meeting po natin tuwing Miyerkules, alas 7 ng gabi. Amen? Mamagitan po tayo sa ating bayan, sa ating bansa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Letter C. Bilang mga saserdote o pare, ang atin pong purpose or layunin is to bring others para dalhin ang iba, ang ibang tao, sa presensya ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Hallelujah. Exodus chapter 19 verse 9 to 11 sabi dyan, and the Lord said to Moses. Diba kinakausap ng Diyos si Moises? Sabi niya, behold, I come to you in the thick cloud, that the people, sabi niyo, the people, pupunta ako sa iyo para ano? Para marinig ng mga tao. Amen. That the people may hear when I speak with you. Amen. Kaya walang naniniwala sa iyo kasi hindi mo naririnig si Lord eh. Yun ang kulang na maraming Christian. Kaya hindi naniniwala sa atin ng mundo, hindi naniniwala sa atin yung kaklase natin, hindi naniniwala sa atin yung katrabaho natin, yung mga kaibigan natin kasi hindi natin naririnig si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo marinig si Lord. Amen? Paano ko marinig si Lord, Pastor? Dapat tupa ka. Amen? John 10:27, sheep hear my voice. I know them, they follow me. Sabi ng Panginoon. O, tanungin mo ulit yung katabi mo, tupa ka ba? Pag tupa, naririnig si Lord. Amen? Iba-iba pong kaparaanan paano marinig si Lord. Unang-una, para marinig mo si Lord, buklatin mo yung Bible mo, basahin mo, i-meditate mo, pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Amen? Pangalawa, manalangin ka. Pag nananalangin ka, na-open ang puso mo, ang espiritu mo, ang kaluluwa mo para mangusap sa iyo si Lord. Amen? At mag-repent ka sa kasalanan kung mayroon man. Amen. So Moses told the words of the people to the Lord. And the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Speaking of sanctification, repentance, paglilinis ng buhay. Amen? Yun ang sabi ng Diyos kay Moises. Ihiwalay mo sila. Ngayon at bukas, maging malinis sila. Amen? Sabi diyan, let them be ready for the third day. For on the third day, the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. Amen. Kapag po nilalakaran natin yung ating pagkasaserdote, yung presensya ng Diyos bumababa dito sa lupa. Yung prayer doon sa Matthew chapter 6, on earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kapag nilalakaran natin mga Kristiyano yung ating paging saserdote, yung kaharian ng Diyos, ano bang meron sa Diyos? Katuwiran, kabanalan, amen, kahabagan, pag-ibig, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, pagpipigil sa sarili. Amen? Bababa yun dito sa lupa. Amen? At papasok sa mga puso ng mga tao. Amen?
Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. 'Di ba? Ang sabi doon sa John chapter 16, tingnan nyo to ha. John chapter 16, sabi rito sa verse 7 hanggang verse 8. Yan. Pag nilakaran po natin yung ating pagiging pare o saserdote, sabi rito, sabi ni Lord, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper will not come to you. Sabi ni Lord, mas sa ikabubuti ninyo na ako ay aalis. Dahil pag hindi ako aalis, hindi maisusugo sa iyo yung katuwang o yung helper. If I depart, I will send him. Who is that him? Who is that helper? Verse 8. When he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Sino yung he na yan? The Holy Spirit. Espiritu ng Diyos. Kapag nilakaran po natin ang ating identity as priests, amen? Dahil pinananahanan ka ng Holy Spirit, yung Holy Spirit na nasayo. Dahil naririnig mo ang tinig ng Diyos, at pag ikaw ay nagsalita dahil nasa yung Holy Spirit, ang gagawin ng Holy Spirit through you, through your life. He, hindi ikaw He will convict the world. He will convict the world of sin. Pag nagsalita ka with the empowerment and enablement of the Holy Spirit in you, mako-convict daw yung mga taong kausap mo sa kanilang kasalanan. Habang nagsishare ka ng gospel sa kanila dahil nanalangin ka bago ka lumabas ng bahay habang kinakausap mo sila, sinishare mo yung gospel, umiiyak sila. Amen po ba? Of righteousness and of judgment. Amen? Sino magko-convict? Yung salita ba natin? Hindi. Ang Holy Spirit. Anong gagawin natin bilang mga saserdote? Manalangin. Amen po ba? Manalangin. Okay. 2 Chronicles chapter 7 in verse 1 to 3. Ito po yung time na nagtayo o itinayo ni Solomon yung templo ng Diyos at dinededicate na niya ngayon yung templo ng Diyos. At ang sabi rito, when Solomon had finished praying, sabihin nyo, nanalangin siya. When Solomon, sino si Solomon dito? Hari ng buong Israel. Nananalangin. Amen? When he had finished praying, fire came down from heaven. Sabihin nyo nga po, fire came down from heaven. Lakasan nyo naman, fire came down from heaven. No, pagka tayo daw ay nananalangin, ang apoy na mula sa langit ay bumababa. Dito pa, ano yung apoy na yon? Yun yung presensya ng Diyos, yun yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Ang apoy po ay isang manifestation ng presensya ng Diyos. Amen? And fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. And the glory of the Lord filled the temple. Sabihin nga po ninyo yun, the glory of the Lord filled the temple. No? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinuno yung templo. Napuspos ng presensya ng Diyos ang buong templo. Amen? Amen? Anong ginawa ni Solomon? Nanalangin. Kaya siya napuspos kasi siya ay nanalangin. And the priests could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. When all the children saw how the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement and worshiped the Lord and praised the Lord, saying, for He is good, for His mercy endures forever. Tingnan niyo yun? Nanalangin si Solomon, bumaba ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos, at dahil nakita ng mga tao na kumilos yung kapangyarihan ng Diyos, anong ginawa ng mga tao? They bowed down, worship, and praised the Lord. Amen po ba? Kasi nandoon yung presensya ng Diyos eh. Amen? At sila daw ay nagpuri, sumamba sa Diyos na nagsasabi, He is good, His mercy endures forever. Pwede ba nating sabihin lahat yon?
For He is good. And His mercy endures forever. Ulitin po natin, for He is good. For His mercy endures forever. Isa pa, for He is good. For His mercy endures forever. Ayan. Diba? Nanalangin, napuspos, nagpuri. Anong kasunod? In verse 4, the king and all the people offered sacrifices before the Lord. Amen? Nagkaloob sila. Amen? Nagbigay sila ng kaloob kasi napuspos sila. Hello? Pag puspos, maluwag ang puso, mag-offering. Amen? Hindi nabibigatan mag-offering kasi puspos eh. Okay, in the New Testament, ganyan din po yung nangyari dun sa early church. Acts chapter 4 verse 31, 33 to 35, sabi dyan, when they had prayed, speaking of the whole church, nagkaroon sila ng prayer meeting. Amen! Amen! Himasin mo yung balikat ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, sama na tayo ng prayer meeting. Ayan no? That's the early church. Kung gusto po ninyo na mangyari yung, gusto mangyari ng Diyos dito sa lupa, gawin natin yung ginagawa ng early church. Amen? Ito lang naman yung pattern natin eh. Yung nasa Bible. When they had prayed, the place where they were praying, they were assembled together, was shaken. Manig daw. Naramdaman nila parang yumanig. And they were all filled with the Holy Spirit. Parang yung nangyari kay Solomon. Nag-pray si Solomon, napuspos lahat ng tao. Amen? They were filled with the Spirit and they spoke the word of God with boldness. For His good and His mercy endures forever. Diba? Lahat ng Israel nag-worship kay Lord. Amen? Dineclare nila si Lord. Ayan no? Ang linaw-linaw. Angin, napuspos, dineclare. Ano nangyari sunod? Verse 33 to 35. And with great power, sabihin nyo nga po, great power. Sabihin nyo, great power. Great power. Ang hina naman yan, great power. Yun. And with great power, sabi dyan, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace. Sabi nyo, great grace. Sabi nyo, great grace. Kanina, great power. Ngayon naman, great grace was upon them all. What is grace? Grace is the empowerment and the enablement of God to His people. Yung hindi mo kayang gawin, magagawa mo na. Amen. 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 Kung dati hindi mo kaya mag-worship leader, dahil napuspos ka na, Pastor, ako na mag-worship lead next week. Amen. Oh, umattend ka ng prayer meeting, napuspos ka. Amen. Sasabihin mo, Pastor, next week, pwede ba ako mag-exhort? Sige la! Amen. Umattend ka ng prayer meeting, napuspos ka, kinausap ka ng Diyos, sabi ni Lord, mag-evangelize ka. Sasabihin mo sa akin, Pastor, kinausap ako ng Diyos sa prayer meeting natin, sinabi ng Diyos sa akin, mag-evangelize daw ako. Ano sabihin ko sa kanya? Nagpapadisciple ka ba? Amen? Magagamit ka ng Diyos. Amen po ba? Sa bahay mo, sa school mo, sa trabaho mo. Amen? Kasi umattend ka lang ng prayer, nanalangin ka. Amen? Amen! Sabi diyan, now, nor was there anyone among them who lacked. Wala ni isa sa kanila ang mahirap. Ay, hello! Wala ni isa sa kanila yung naghikahos. Hey! Naniniwala ba kayo? Pag ang isang bayan sumunod sa Diyos, nagbalik loob sa Diyos, ito lang naman yung pattern ng Bible eh. Diba yung binasa ko sa inyo last week, yung sa Haggai, I will shake the heavens, the earth, the sea,
land. I will shake all nations. And then what? Yayanigin daw ng Diyos ang tao para bumalik sa Diyos. At anong mangyayari? At lahat ng kayamanan, sabi nyo, lahat ng kayamanan dadalhin daw sa templo ng Diyos. Kasi yung mga tao nagbalik loob sa Diyos eh. Amen po ba? Pag totoo yung revival, kasi nanalangin yung mga Kristiyano, biro mo yung lahat ng mga unbeliever sa paligid mo. May mga professionals dyan. May mga business owners dyan sa kapitbahay mo. Amen po ba? May mga kakilala ka o kapitbahay ka na nagtatrabaho sa barangay o sa city hall. Maimpluwensyahan mo sila ng pagiging matuwid, pababuhay na banal sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Imposibleng hindi yon magbigay ng kanyang offerings. Amen po ba? Para saan ba yung offering? Para yumaman yung church? No. Para mas marami pang maabot ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi po yun punta sa bulsa ni pastor para pambili ko ng sports car. Amen? Pero kung hindi po kayo ng sports car, why not? Thank you, Lord. Pero hindi ko yun hihingin sa inyo. Amen? Paano? Halimbawa, si Gokong Wei, sinira ni Lin. Nakilala niya si Gokong Wei. No? Sinira niya ng gospel si Gokong Wei. Aba, umiyak! Nag-repent. Sabi niya, nasan ba yung church mo? Mag-offering ako ng 1 billion. Diba? Pagdating dito ng 1 billion, no? Habang binibilang natin, shakarabas, undo kiyabasa. Napapatangas ka na no? Pero hindi, joke lang yon. What do I mean? Yan yung pattern ng Bible, oh. Nor was there anyone among them who lacked, for all. Sabi niyo all. All who were possessors of lands or houses sold them. Hallelujah. Yung mga mayayaman na maraming property, yung ibang property binenta, yung pinagbentahan, anong ginawa? Inoffer sa church. Para yung mga may pangangailangan, ma-provide yung pangangailangan. Ganun nangyayari yun. Amen po ba? And brought the proceeds of the things that were sold. Next verse. And laid them at the apostles' feet. And they distributed to each as anyone has need. Palakpakan naman natin si Lord. Naintindihan niyo po ba yon? Naintindihan niyo po ba yung pinag-aaralan po natin? Pag nilakaran niyo po yung pagiging saserdote sa Diyos, ang blessing po, automatic na yan. Amen po ba? Amen po ba? Seryosohin po natin yung paglakad sa identity natin, mabibless ka. Amen po ba? Amen po ba? O mga kabataan, huwag niyong gayahin yung mga napapanood niyo sa Korean novela, aga-aga nagjojowa. Ha? Okay, let's move on. When we exercise and walk according to our God-given identity, God's purpose of blessing the people of the land is demonstrated. God's purpose of blessing the land is revealed. And He gets the glory. Amen po ba? Amen po ba? He gets the glory. Ano nangyari nung panahon ni Solomon pag binasa niyo po yung kanyang storya? Lahat po ng mga hari sa buong mundo pumupunta sa kaharian ni Solomon. Nabasa niyo po ba yung Bible niyo? Tone-toneladang ginto ang dinadala ng mga bansa na yon papunta kay Solomon. Bakit? Kasi sabi ng mga dumadayo kay Solomon, talagang kasama mo talaga si Lord. Amen. Kasama mo talaga si Lord. Kaya para makakonek ako dyan sa blessing ni Lord sa'yo, ito, 1 toneladang ginto para sa'yo. Kita niyo yun? Isipin mo na lang kung ikaw yon, para ikaw si Solomon. Isipin mo ikaw si Solomon. Nanalangin ka. Amen? Napuspos ka. At dahil napuspos ka, nalaman ng mga taong puspos ka, lalapitan ka ng tao. Alam mo, nasisense ko talaga sa'yo si Lord. Tapos may aabot sa yung envelope, isang bundle. Amen? Kasi na-bless lang siya sa'yo. Wala lang. Ba't bigay sa akin ito?
skeptical lang kasi ako sa'yo eh. Kasi yung mukha mo pa lang, talagang andyan na, kitang-kita na yung kalawalatian sa'yo ni Lord. Kaya ito, isang bundle para sa'yo. Ay, hindi ko po ito sinasabi para magmukhang pera yung church, ha? Naunawaan po ninyo. But, kasama po talaga doon yon, yung pag-bless ng Diyos sa church at sa mga tao sa church kapag talaga tayo totoong lumakad sa pagkatawag po sa atin. Amen? Last verse, Matthew chapter 5 in verse 16. Dito na ako magtatapos. Pakibasa po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Palakpakan po natin si Lord. No? Let your light so shine before men. Let your light so shine before men. Kailangang makita sa iyo yung kaliwanagan ng Diyos. Ha? Naunawaan po? Pag totoo mong nilakdan yung daan na pinapatahak sa iyo ni Lord bilang isang saserdote o priest, amen, they will see your good works, they will see the manifestation of God in your life, and what? They will glorify your Father in heaven. God gets the glory. Amen? God gets the glory. Tayo po lahat ay tumayo.